Naniniwala ka ba na may mga nayon na mapayapa sa araw? Ngunit kapag sumapit ang gabi, ang buong kalawakan ay nalubog sa isang bangungot na walang daan palabas. Isang lugar kung saan bumubulong ang mga tao tungkol sa mga nagkukubling anino, mga nilalang na may mukha ng tao, ngunit nabubuhay sa dugo at kaluluwa ng iba. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang pag-amin. Ryan ang pangalan ko. Sa 16, nawalan ako ng aking mga magulang sa isang mahiwagang pangyayari. Sinabi ng mga tao na ito ay isang aksidente, ngunit alam ko may kinuha sila sa akin. Dahil sa kakaibang kakayahan sa pagpapagaling, napalaki ako sa tulong ng mga taga-nayon. Iniwan ko ang aking bayan upang mag-aral at pagkalipas ng maraming taon bumalik ako. Nagbalik kay Lola Vina, ang tanging nabubuhay na lola sa pamilya. Ngunit ang aklan, ang nayong kilala ko noon, ay hindi na isang mapayapang lugar. Nagpatuloy ang pagnanakaw ng baka. Ang mga tao ay bumubulong tungkol sa mga anino sa gabi, kakaibang tunog ng flapping sa bubong. At pagkatapos, nang tumuntong ako sa tarangkahan ng lumang bahay, nakita ko isang pares ng mga pulang mata na nanonood mula sa dilim. Akala ko isa lang itong ilusyon. Ngunit hindi ito ang unang babala. Mula rito, sasabihin ko sa iyo isang nakakatakot na paglalakbay. Isang lihim na nakabaon mismo sa gitna ng nayon, kung saan magkasamang naninirahan ang mga tao at aswang. Isang lugar kung saan ang pagmamahal ng ina ay maaaring maging isang nakamamatay na sandata. At isang lugar kung saan napilitan akong pumili, iligtas ang mga taong mahal ko o iwanan ang lahat para mabuhay. Kaya bago ka magpatuloy sa pakikinig sa kwentong ito, tanungin ang iyong sarili. Kung isang araw, ang iyong ina ay lumabas na isang halimaw na uhaw sa dugo, ano gagawin mo? Sa sandaling bumalik sa nayon, narinig kong paulit-ulit na binabanggit ng mga taga-nayon ang isang pangalan. Rhea. Iba ang babaeng iyon. Sa tuwing nagpapakita siya, ang kanyang mga mata ay laging nakapikit. Ang kanyang lakad ay mahiyain, at ang kanyang mga braso at mukha ay natatakpan ng mga pasa. Ang sabi ng mga tao ay dahil lang daw sa clumsy siya at madalas madapa. Ngunit alam ko walang sinuman ang ihuhulog ng ganoon kalaki. Isang hapon, habang papunta ako sa palengke, nakita ko si Rhea na sinusubukang humila ng isang sako ng bigas na doble ang bigat sa kanya. Lumapit ako at naglahad ng kamay para tumulong. Sa sandaling iyon, nadulas ang maluwag na manggas ni Rhea na nagpapakita ng malalalim na lilaitim na mga pasa sa kanyang braso. Natulala ako. Mabilis na binawi ni Rhea ang kanyang kamay, nagpanik at nanginginig ang kanyang mga mata. Huwag ka nang magtanong, huwag kang tumingin. Halos nagmamakaawa ang boses niya. Wala na akong sinabi pa. Ngunit mula sa sandaling iyon, isang premonisyon ang bumangon sa akin. Si Rhea ay may dalang kahila-hilakbot na lihim. Noong gabing iyon, sinabi sa akin ng lola ko ang tungkol kay Aling Maricar, ang biological mother ni Rhea. Isang babaeng hindi mahuhulaan, laging malamig ang kanyang mga mata,
puno ng kapangyarihan ang kanyang boses. Kinatatakutan siya ng mga taga-nayon, ngunit ibinulong din nila na ang nawawalang mga alagang hayop maaring lahat ay may kaugnayan sa kanyang bahay. At si Rhea ang isa lang victim. Makalipas ang ilang araw, lumapit sa akin si Rhea. Napahawak siya sa tiyan, namumutla ang mukha na para bang ngayon lang siya nakaranas ng matinding sakit. Ryan, iligtas mo ako, nabulunan ang boses niya, nangingilit ang mga luha sa kanyang pisngi. Inalalayan kong makaupo si Rhea. Nang ilagay ko ang kamay ko sa tiyan niya, naramdaman kong may gumagalaw sa loob. Not the usual feeling of illness, pero parang may buhay na nilalang, gumagapang, nagkakamot mula sa loob ng tiyan niya. Nanginginig ang aking gulugod. May nagpakain ba sa'yo ng kakaiba? Pinindot ko. Umiling si Rhea. Hindi niluto lahat ng nanay ko. Nanay ko lang yun. Pagkarinig ko lang nun, naintindihan ko na. Ang bangungot na ito ay hindi lamang nanggaling sa mga aswang sa kabubatan. Nagsimula ito sa bahay ni Rhea. Unti-unting lumabas ang katotohanan, si Aling Maricar ay hindi lamang isang malupit na ina. Siya ay isang link sa isang lihim na sekta ng aswang, isa na tumagos sa bawat sulok ng baryong ito. At si Rhea ay hindi lamang ang biktima. Siya ay tinataas upang isang araw ay maging susunod na aswang. Mula sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang aking misyon ay hindi lamang tulungan ang mga taga-nayon na makatakas mula sa pagnanakaw ng mga hayop. Ito ay para hilahin si Rhea sa madilim na kapalaran na isinaayos ng sariling ina. Ngunit ang mga bagay ay hindi simple. Dahil nang magsalita ako para ipagtanggol si Rhea, nagsimulang tumingin sa akin ang buong baryo na may hinala. Hindi sila naniniwala na ang isang apo ni Angie, Vina, na malayo sa bahay sa loob ng maraming taon, ay mas mauunawaan ang mga gawain sa nayon kaysa sa kanila. May mga nagbulungan pa ng ginawa lang ni Ryan ang lahat para lang itago ang katotohanan na siya ang sangkot sa aswang. At kaya, kinailangan kong harapin ang kultong aswang sa dilim. At dalhin ang mga kahina-hinalang mata, ang pag-iisa sa sikat ng araw. Ngunit nanumpa ako. Kailangan ko mangharapin ang buong nayon, kailangan ko pa ring iligtas si Rhea. Dahil sa desperado na mga mata na yon, nakita ko ang imahe ng aking sarili maraming taon na ang nakaraan. Nang gabing iyon, nagpasya akong pumunta sa mas malalim na kabubatan. Walang buwan. Walang hangin. Tanging tunog ng mga insekto at masangsang na amoy ang namamalagi sa hangin. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa bote ng banal na langis, isang heirloom na ipinamana mula sa aking lola. Biglang nagsimulang kumulo ang likido sa loob, tumataas ang maliliit na bula na parang nag-init sa apoy. Alam ko may napakalapit. At pagkatapos narinig ko ito, ang tunog ng pagnguya, ang tunog ng laman na napunit. Nang lumingon ako sa paanan ng isang sinaunang puno, ang tanawin sa harap ko ay nakahinga ng maluwag. Isang aswang, isang payat na figura, mahabang buhok na nalalagas upang takpan ang halos lahat ng kanyang mukha. Ang mga mata na kumikinang na pula ay naghuhukay ng mga kuko nito sa tiyan ng isang buhay na baboy.
Isang nakakakilabot na hiyawan ang umalingaw-ngaw, pagkatapos ay nalunod sa madilim na pulang dugong tumutulo sa mga tuyong dahon. Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako doon at nanonood, nanigas ang buong katawan ko. Ang aswang na yon nagtaas ng ulo. Tumutulo ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig hanggang sa kanyang baba. At ngumiti siya sa akin. Kinaumagahan, sinabi ko kay Lola at kay Rhea. Ngunit ang mas malaking problema, lahat ng kababaihan sa nayon ay mahaba ang buhok. Sa paningin ko, kahit sino ay maaaring ang halimaw na nakita ko kagabi. Kumalat ang hinala, parang sakit. Makalipas ang ilang araw, hindi ko sinasadyang natuklasan na si Rhea ay kinuha ng kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik kong sinundan siya, sinundan ang daan patungo sa kanlurang bundok. May isang kuweba. Madilim ang bibig ng kuweba at umihip ang malamig na hangin mula sa loob na may dalang matinding baho. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Rhea, bumulong. Dapat mong makita ito ng iyong sariling mga mata upang malaman kung sino talaga ang iyong ina. Nagtago kami sa likod ng malaking bato. Sumasalamin ang madilim na liwanag mula sa kaloob-looban ng kuweba na nagpapakita ng isang eksenang hinding-hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Kapitan Marco. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng mga taga-nayon, ang pinuno, ay nakaluhod ngayon sa harap ng dambana na nababalot ng dugo. Sa paligid niya may mga pamilyar na mukha, mga kapitbahay, kaibigan, maging ang mga magulang ng mga bata sa nayon. At Aling Maricar, ang biolohikal na ina ni Rhea. Sabay silang kumanta sa nakakatakot na boses, parang sinaunang wika. Sa mesang bato sa gitna ng kuweba ay mga tambak ng mga bangkay. Ang ulo ng isang batang babae, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Ang kanyang mga panloob na organo ay napunit, naglalabas ng mabahong amoy, dugo na dumadaloy sa mga sapa. Nabulunan si Rhea na gustong sumigaw pero tinakpan ko agad ang bibig niya. Puno ng luha ang kanyang mga mata, nakatingin sa figura ng kanyang ina na nakatayo sa gitna ng ritual na bilog. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, ang kanyang bibig ay bumubulong na nagdarasal. Bulong ko sa tenga ni Rhea. Iyan ang totoo. Ang ina na akala mo ay iyong suporta ang gustong gawin kang halimaw na katulad niya. Nanginginig si Rhea, bumagsak ang buong katawan. Bumulong siya. Hindi pwede. Mama, hindi ka maaaring maging ganito. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap ng kanyang mga mata. Sa madugong kuwebang iyon, nakita namin ni Rhea ang madilim na bahagi ng nayon ng aklan. At alam ko mula sa sandaling ito, lahat ng mga landas ng pag-urong ay naharang. Makapal ang hangin sa kuweba sa amoy ng dugo at insenso. Ang kumikislap na apoy ay nagpapaliwanag sa mga pamilyar na mukha ngayon ay deformed, distorted, nakakatakot. Ang kanilang balat ay bumuka, lumalaki ang kulay abong itim na kaliskis.
Ang kanilang mga ngipin ay humahaba sa matatalas na pangil, ang kanilang mga kuko ay umaabot na parang talim, tumutulo ng makapal na itim na dugo. Umalinggaw sa buong kuweba ang tunog ng mga sirang buto. Sa sandaling iyon, ang buong sekta ay naging tunay na mga aswang. Natigilan si Rhea, hinawakan niya ang kamay ko, nanginginig na parang hihimatayin. Ako naman, hinila ko ang punyal sa aking sinturon, hawak ang bawang at asin sa aking kamay. Alam ko, ito ay higit pa sa isang labanan para sa kaligtasan. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ng mga paniniwala ng mga tao at isang kakilakilabot na realidad ng laman at dugo sa harap mismo ng aking mga mata. Umalinggaw ang mga hiyawan. Ang mga aswang ay sumugod sa amin, ang kanilang mga pakpak ay kumakapas na parang bagyo, ang kanilang mga kuko ay napupunit sa hangin. Lumingon ako, umiwas sa unang laslas, saka ginamit ang punyal para saksakin ang pinakamalapit na aswang sa dibdib. Umaatungal ito, bumulwak ang itim na dugo, tumalsik sa buong kuweba. Sa isang iglap, sinabuyan ko ng asin ang sugat, nasunog ang balat ng demonyo, umuusok, nagpumiglas ang aswang at bumagsak. Pero bago pa ako makahinga, may 3 pang sabay na nandoon. Binato ko ng bawang ang mga mukha nila, ang masangsang na amoy kaya napasigaw sila, natatakpan ang kanilang mga mata. Muling umindayog ang punyal, bawat laslas ay tila pinagsasama ang parehong lakas at sumpa ng mga ninuno na tumutusok sa laman ng demonyo. Sa gitna ng suntukan, nakita kong napaluhod si Rhea, punong-puno ng luha ang mga mata. Bago sa kanya, si Aling Maricar, ang kanyang biolohikal na ina ngayoy ganap na nagbagong anyo sa isang aswang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanyang mga pakpak ay may bahid ng dugo. Ang kanyang matulis na ngipin ay may bahid ng sariwang dugo. Rhea, anak ko, halika rito. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Maging isa ka sa amin at ikaw ay magiging immortal. Umalinggaw ang boses ni Aling Maricar, parehong matamis at makamandan. Umiling si Rhea, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ayoko, hindi ako halimaw. Sumigaw ako ng malakas. Rhea, ito lang ang pagkakataon mo. Piliin mo man ang kalayaan o makukulong ka sa kadiliman magpakailanman. Sa sandaling iyon, tila huminto ang kalawakan. Napasigaw si Rhea sa kawalan ng pag-asa, saka pinulot ang bakal na kutsilyong ibinato ko sa kanya. Hakbang-hakbang, nilapitan niya ang kanyang ina, nanginginig at determinado. Ungol ni Aling Maricar, sumugod, dumiretso ang mga kuko sa anak. Ngunit sa sandaling iyon, inipon ni Rhea ang lahat ng kanyang lakas. Itinusok ang kutsilyo sa dibdib ng kanyang ina. Bumulwak ang itim na dugo, unti-unting naglalaho ang kanyang mapupulang mata. Tiningnan ni Aling Maricar ang kanyang anak sa huling pagkakataon. May puot sa kanyang mga mata, ngunit parang kaluwagan. Sigaw ni Rhea, dahan-dahan siyang yakap na naging abo. Humakbang ako, ipinatong ang kamay ko sa balikat ni Rhea. Tama ang ginawa mo. Masakit pero kailangan. Umalinggaw sa buong kuweba ang mga hiyawan ng mga natitirang aswang. Ngunit alam ko, sa sandaling pinatay ni Rhea ang kanyang ina gamit ang sarili niyang mga kamay, sinira ang mga gapos ng kulto. Pareho itong isang trahedya at isang kaginhawaan.
Nananatili pa rin sa hangin ang bango ng insenso at dugo habang binuhat ko si Rhea palabas ng kuweba. Madilim ang gabi, ang tunog ng mga insekto ay may halong mabibigat na paghinga. Pareho kaming napuno ng dugo, ang iba ay mula sa kaaway, ang iba ay mula sa mga sugat sa aming mga katawan. Nanginginig ang mga paa ni Rhea sa bawat hakbang, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nataranta tulad ng dati. Sa halip, nagkaroon ng kawalan, isang sakit na nalampasan ang threshold ng pagtitiis. Pagbalik namin sa nayon, nagmadaling lumabas ang mga taga-nayon. Malakas ang palakpakan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin na para bang nakakita sila ng isang tagapagligtas. Iniligtas tayo ni Ryan. Wala nang mga aswang ang mga ahas na tumuntong dito. Pero sa gitna ng mga sigaw na yon, panlamig lang ang naramdaman ko. Dahil alam ko, bahagi lang ng dilim ang nakaharap namin sa kuweba. Ang mga ugat ay nasa labas pa rin sa isang lugar. Kinabukasan, inihanda ko ang ritual ng exorcism. Sa simpleng altar, naglagay ako ng punyal, bawang, asin at banal na mantika. Ang kandila ay kumikislap at ang dilim ay sumayaw sa kahoy na dingding. Itinaas ko ang aking boses upang bigkasin ang mga sinaunang mantra. Bawat salita ay tumatagos sa espasyo na parang kutsilyo. Awayin ng dilim, ibalik ang katahimikan. Kadiliman, mawala. Ibalik ang kapayapaan. Ang apoy ay sumiklab, pagkatapos ay namatay. Sa nakapangingilabot na katahimikan, naramdaman ko ang nakakulong na mga espiritong aswang na parang pinipilit pabalik sa bangin. Pansamantalang mapayapa ang ngayon. Ang mga tao ay nagdaos ng seremonya ng pasasalamat, nag-alay ng mga handog at umawit. Pero sa puso ko, hindi kumpleto ang saya. Noong gabing iyon, nang makatulog na ang lahat, tumayo akong mag-isa sa gitna ng kanyang bakuran. Umihip ang hangin sa kawayan, ang mga dahon ay kumakaluskos na parang bulong. At pagkatapos narinig ko ito, isang paos, mahaba, nakakatakot na tawa. Ang pagtawa ay hindi nagmula sa malapit, ngunit mula sa malalim na kabubatan. Malamig, madilim. Tulad ng isang paalala, ang laro ay hindi pa tapos. Naikuyom ko ang punyal sa aking kamay, ang aking mga mata ay nakatutok sa walang katapusang gabi. Lumabas si Rhea para tumabi sa akin. Malungkot ang mukha niya pero determinado ang mga mata niya. Nang walang sinasabi, naunawaan nating lahat. Ang labanang ito kasisimula pa lang. Naligtas ang nayon, naghiyawan ang mga tao. Ngunit sa hangin ng gabi, umalingaw pa rin ang tawa ng aswang. Naiwang tanong sa mga manonood, natapos na nga ba ang sumpa ng aswang o natutulog lang, naghihintay na bumangon?